Alin po yung Ano na ba ang nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ng pamumuno ng punong ministro na si Ka Eduardo Manalo? Iglesia ni Cristo? Habang ang mga miyembro nito ay patuloy na kinakasangkapan upang magpayaman siya at mga piling katiwala, patuloy rin na nasasalaula ang mga turo at mga adhikain ng kanyang ama na si Ka Erdi Manalo. Ginagawa nilang mga bulag, pipi at bingi ang mga mananampalataya ng iglesia at gumagawa ng mga bagay na salungat sa mga aral ng Diyos. Malinaw ang aral na ibinahagi ni Ka Erdi Manalo na nagsabi na ang Iglesia ni Cristo ay hinding-hindi magkakaroon ng utang at hinding-hindi magsasanla ng ari-arian. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas ang opisina ng Iglesia pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Malinaw din ang tagubilin noon ni Ka Erdi na hinding-hindi magpapagamit ang Iglesia sa mga dayuhan at sa mga politiko. Hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Ngunit sa ilalim ni Ka Eduardo Manalo ay nabaon sa utang ng Iglesia. Marami ring ari-arian nito na ang ilan ay mga malalaking prime properties ay naibenta o dili kaya ay nakasanla. Public record ang mga yan at hindi gawa-gawa. Ang masakit ay galing sa dugo at pawis ng mga kaanib ang mga ari-arian na pinagbebenta at ipinagsasanla ni Ka Eduardo Manalo habang ang kanyang pamilya at iilang katiwala ay namumuhay ng marangya. Lumalabas na umutang ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng 1.3 billion pesos na lumobo hanggang umabot sa 4.8 billion pesos mula sa Metropolitan Bank and Trust Company at sa Asia United Bank Corporation upang maitayo ang Philippine Arena na hanggang ngayon ay lugi pa rin at hindi kumikita. Upang makakuha ng loan ay ginamit ng pamunuan ng Iglesia bilang collateral ang 61 na mga ari-arian nito sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite at Baguio. Isinanla rin ang 317 condo units na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Lalo pang sinalaula ng kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ang kanilang simbahan dahil sa kanilang pamumulitika sa halip na paniga ng pagiging tapat sa Diyos at sa bayan ay pinaglalaban pa ang pamilyang Duterte na palamura, bastos, mamamatay tao at matakaw sa pangungurakot. Binubuyo pa nila ang kanilang mga kaani para mag-rally upang suportahan si Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi may paliwanag kung paano niya nilustay ang 125 million pesos na intelligence fund sa loob lamang ng 11 days. Hindi rin niya maipaliwanag kung sino-sino sina Mary Grace Piatos at ang libo-libo pang mga imbentong pangalan na tumanggap ng daan-daang milyon na confidential intelligence fund. Nakakasulasok din ang ginawang alyansa ng kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Apollo Kibuloy, ang nagpapanggap na Son of God at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa mga kaso hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika dahil sa panghahalay sa mga menor de edad at human trafficking. Alam ba ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ang mga mangilan-ilan na naglakas loob, natutulan ang mapang-abuso at mapanlinlang na pamamahala na gaya ng kanyang kapatid na si Ka Angel Manalo at ang kanilang ina na si Ka Tenny Manalo ay ginawang excommunicado at pinatahimik. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. May panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Si Ka Angel na siyang mas karapat-dapat na maging punong ministro ay tinaniman ng mga armas at pinakulong gamit ang impluwensya ng buong iglesia. Sa ngayon ay 8 taon na itong nakakulong at halatang ginagamitan ng impluwensya upang mabagal ang pag-usad ng kaso. Maganda siguro ay muling i-review ng Department of Justice ang kaso ni Ka Angel upang mabigyan ng hustisya ang ginagawa sa kanyang pamilya at sa kanyang ina. Malinaw na naliligaw na ang kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga turo at adhikain ng nagtatag ng Iglesia na si Ka Felix Manalo. In the end, ang mga kaanib ang nagagamit at kinakawawa.